presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition! Ito na naman natin hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at pakapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay pugay sa trono ng kaharian.
pagbibigayan at pagmamahalan. Ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating lilimutin, laging manalangin sa Diyos, sama natin pakadakilain. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Kung laging isipin ang Diyos natin. Kung laging isipin ang Diyos natin. Ayan, thank you Lord. Good morning Jesus and good morning mga kapatid. Merry Christmas po. Ilang days na lang ba? Oo nga. 4 days before Christmas. Handang-handa na ba tayo mga kapatid para sa Pasko? Sabi nga, ang may birthday si Jesus pero busy-busy talaga tayo sa pag-Christmas shopping, di ba? So tanong natin, may regalo na ba tayo kay Lord? Ang importanteng regalo natin kay Lord, yung 3 T's, yung time, talent, and treasure. Sige, bati muna tayo, Ate Hyde, sa mga nanonood na live audience. Amen. Unang-una, si Sister Judith Anake Cruz. Good morning po. Good morning, Ate Ayan. Meredith. Yan. Dito naman, Sister Lorna Rosilio Pehi, Sister Lorna Yan, from morning Mendez. po. Ninang Eloida Akayan. Ayan, Rosalinda Arceta Alcance. Sister Fe Pingal. Sister Linda Javier. Sister Milet Cruz, good morning po. Ayan, good morning po ka LSS. Yes. Good morning, Sister Noemi Domingo. Ayan, Brother Dante Villanueva, kamusta po sa Laia? Sister Olive Caray Makati, see you tomorrow, sister. Ayan, sino pa ba? Sister Sally from Thailand. Oy, si Ate Rose, Ate Angel. Hello, Hi, Ate Rose. See you later. Pastor Rafi, good morning po. Ayan, Sister Eileen Encarnacion. Good morning po. Brother Iko is watching. Ayan, oo nga. Brother Rod Mercado. Sister Odette. Ayan. Hello, Victoria. Sister. That's here. Ayan. Sabi ni Sister Lorna, good morning mga kapatid, magaganda at mga pogi. Wow, thank you Lord Wow. po. Ayan, sino pa ba? Brother Ricky Samson. Ayan. Francisco Prayer Group Taytay Rizal. Good morning po. Good morning. Ayan, sige, bago tayo mag-umpisa mga kapatid sa umagang ito, pangunahan tayo ni Sister Heidi sa opening prayer. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatid na kasama namin ngayon na magbibigay po ng testimony, Panginoon, ng kabutihan mo sa buhay nila. Lord, itinataas po namin lahat, pati po ang technical, Lord God, ang internet connection, ang mga taong nakikinig, nanonood, Lord God, sa kabila ng screen na ito, Lord. Ikaw po ang siyang magbigay, Panginoon, ng karunungan sa bawat magsasalita, sa magbibigay po ng lesson sa Ate Angel, and sa lahat po ng mga testimony, Lord God. Gawin mo po kaming mouthpiece nyo, Panginoon. Ganon din po ang mga makikinig. Bigyan nyo po ng bukas na puso't isipan, Lord, na tanggapin po yung maririnig nila ngayong araw na ito. Lahat ng ito, Lord, ino-offer po namin for your greater glory. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ayan, live na live tayo mga kapatid. Bias satellite. Last na may kabila, nagulat ako. Ayan, so this morning mga kapatid, ang discussion natin is about 1 Samuel 17. Pabasa ko muna siguro kay Ate Heidi yung ating main verse. Habang ang aking internet ay nag-iisip kung magpa-participate siya this morning. Ayan. 1 Samuel 17:37. David said, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will rescue me from the hand of this Philistine." And Saul said to David, "Go, and may the Lord be with you." Ayan. Amen. Amen. Ayan. Nag-decide na yung ko na mag-participate. Thank you, Lord. Narinig niya yung tawag ni Lord. Ayan. So, mga kapatid, alam ko, aware naman tayo sa story ni David and Goliath. Diba? Pero sige, i-recap natin very quickly lang. So, yung summary of 1 Samuel 17. Ito kasi, it describes the epic confrontation between yung young shepherd na si David at saka yung Philistine giant na si Goliath.
So, si Goliath, ang description nila sa kanya is a fearsome warrior. Tas 9 feet tall siya eh. So, imaginein mo ngayon pag nakakita ka ng 6 feet, parang ano na eh, tangkod mo. Lalo na pag 7-footer. Eh, paano pa pag 9, di ba? Parang talagang giant na giant. Parang sa panahon natin yun, wala nang 9 Well, foot. Oo nga eh. Parang sa mga basketball, parang mga 7 na yung mga 7'2", 7'5", ganyan. So, challenge niya yung Israelites to send out a champion to fight him in a single combat. Tapos, minamak niya pa tas nagde-defy siya kay Lord. So, ang nangyayari sa Israelites, they're left terrified. Natatakot kasi ang laki. Kumaga kahit ako matatakot, di ba? Tapos, yung unwillingness nila to fight, andun. Kasi ngayon takot na uuna. Ngayon, ito si David ay bilang, alam mo yung literal na pinabili ng suka. Yon. Pero pinagdala kasi siya ng food sa mga kapatid niya sa army. Tapos narinig niya yung Goliath's challenge. Tapos nagagalit kasi siya dun sa defiance ni Goliath kay God. So, unlike yung ibang soldiers, meron siyang faith na God will give him victory. The fact na ang cute ni David, di ba? Para magkaroon siya ng ganong bravery. So, nag-volunteer siya to fight Goliath. Kahit na yung lack of experience niya, kasi wala naman siyang proper training eh. Tapos, ang malupit pa doon, yung may skepticism, yung, ano ka ba, kami nga, mga trained na kami nga, mga soldier, hindi namin kaya. Kahit kay King, Saul nakuha niya yun eh. Pero, tapos, tinanggihan niya yung heavy armor. Kasi nga, syempre, cute na siya, lalong bibigat, hindi siya makakalaban. So instead, ang pinili niya, nag-rely siya dun sa skills niya, yung sling, and most importantly, yung faith niya in God. So, ang dala niya lang ay yung 5 smooth stones, tapos yung sling niya, kinonfront niya si Goliath, tapos dineclare niya that God will deliver the giant into his hands. And, he received victory after that. So, pero yung victory ni David over Goliath, hindi yun nanggaling sa sarili niya lang na strength. Kasi imaginein mo, cute siya tapos 9 feet. Oo. Parang ganyan, ganyan lang siya ni Tsaka Goliath. siya tutumba na boy, siya. diba? Oo, shepherd boy pa talaga. Kaya cute lang talaga siya. Pero nanggaling talaga yon from his faith na hindi niya binild nun lang araw na yon or nung moment na yun. Hindi, it was built through his previous experiences and trust in God. So tayo rin mga kapatid, we can face the giants in our lives by developing strong faith. So ngayon, excited akong marinig ang testimonies ng ating mga guests this morning kung paano nila nabibuild at nade-develop yung strong faith nila as they defeat the giants and the Goliaths in their lives. Amen. Ayan. Sige, Ate Heidi, pakilala mo na. Sila. Maagang mga gumising to. Oo nga eh. Pero fresh na fresh pa din. Ayan. Amen. So, umpisahan natin dito sa ladies beside us. Yes. Kay Sister Venus. Thank you, Lord. Good morning po. Ako po si Sister Venus ng Comfy. Thank you, Lord. At ito po ang aking husband, si Minister Dodi. May moment daw siya. Sige lang po. Gusto yan. Sige po. Sister Marivic. Good morning po. Bagong-bago lang po ako dito. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Yan. Yun lang. Ayan. Sa likod naman po. Ayan, magandang umaga mga kapatid. Ako na ba? Opo. Sige po. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Brother Dodi at ito Sister Venus, Mrs. ko. Thank you, Lord. Amen. Yung Team Black. Magandang hapon po. Ako po si... Hapon? Ay, umaga po pala. Live Tama po pala rin tayo. naman. Live po Umaga, pala. hapon, kung nasan man sila. Anytime Kung kailan of niyo the po day. mapapanood po. Oo. Ayan, ako po si Brother Iko po. Parang singit nga lang po ako. Ako lang po yung youth. Pero thank you, Lord po. Ayan, thank you, Amen. Lord. Si Iko ay anak ni Sister Marivic. Yes. Yan, Pastor Tony. Hindi ka singit, pinili ka ni Lord sa Oo araw na nga, ito. Yan. Eksakto. Pinili. Ayan. So, thank you, Lord. Ayun, so yung na-share mo kanina, Ate Angel, no, na yung si David, binild niya yung faith niya. Ayan. So, and kaya niya na-face yung giant. So, speaking of giants, ang una pong katanungan. Ayan, ready na po ba? Ang una kang tatanungin ay ang Team White.
Ayan. So, ang una pong tanong, question number 1. Can you share a time when you faced a giant or a major challenge in your life? And then, how did you rely on faith to overcome it? Ayan. Thank you, Ladies Lord. first po ulit. Sige po. Thank you, Lord. Salamat sa katanungan. Parang miss Talagang you. Thank you, Mahirap. Lord. Pwede Diba, ba Tagalog ito po na yung lang? atin pong, yung atin pong pinag-uusapan tungkol po kay David and Goliath. Alam naman natin po si David, sabi nga po, ito po yung one of the greatest men in the Old Testament. Sabi nga rin kanina, siya po ay isang shepherd. At siya po ay napalaban kay Goliath. Si Goliath po, sinabi nga po kanina ni Sister Angel, kaya po siya tinawag na Goliath, giant, mataas. Sabi nga po, pag 7 feet, mataas na yun. Mas lalo pa kung 9 feet tall. Mataas. Tunay po na pinakikita po dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Sabi, paano napagtagumpayan yung mga giant. Ang giant po na tinatawag dito, ito po yung, sabi nga mga higante sa buhay. Trials, challenges, mga trials and testing na experience natin sa buhay. Sa everyday life natin, talagang nakakaharap tayo ng mga pagsubok. Pero ito po yung akin pong isi-share. Balikan ko lang po yung dati po na nung nagkaroon po kami ng trials and testing, na kami na nga po naglilingkod kay Lord, nung sabay-sabay po nagkaroon ng dengue yung aking 3 anak. Simula po, si Dave po, 4 po, pero po si Dave hindi po siya na-confine. Unang-una po noon, si Divine. Kami po ay laging nasa outreach. Pag uwi po namin galing ng fellowship ng outreach, sabi ni Divine, kailangan na yata akong dalhin sa hospital. Tapos nung dinala namin siya sa hospital, syempre po, naghanap agad kami ng hospital. Pagpunta namin, yung na-trace nga po na may dengue siya. Tapos masyadong mababa yung kanyang platelet. Kailangan siyang i-confine. Gano'n na yun, na-confine si Divine. Tapos after na-confine si Divine, nasa hospital pa kami, tumatawag na yung aking anak na isa, si Brother Jordan, na sa kanya din na-experience, yung kanya, sabi niya, parang meron din yata ako, ganito, ganon. Tapos sa hospital pa kami, si Jordan, ganon naman. Pare-pareho pa silang that time, nag-aaral noon. Si Divine College, si Jordan Senior High, si Diane at saka si Dave, high school si Dan, tapos si Dave ay elementary. Tapos natutuwa kami kay Lord, nung time na nasa hospital si Divine, na sinabi nga may dengue, nadala namin siya sa private. Kasi emergency, nadala namin siya sa private. Syempre, pag sinabing private, nakapasok agad kami sa private, tumatakbo agad yung bill, pagpasok namin. Tapos, nga si Jordan, sinabi niya meron, namadali kami. Syempre, una namin ginawa, nag-pray talaga kay Lord. Kami buong family, kasi alam natin, sa Romans 8 verse 28, in all things, God works together for good to those who love Him. Alam natin, ang lahat ng bagay, mga giant na sa buhay, inaalaw ng Diyos, pinahihintulutan niya para itest ang ating pananampalataya. Nakatulad ng ginawa kay David. Natest ang kanyang pananampalataya, ang kanyang faith ni David. Pero ang kagandahan po nun, si Haring David, sinamahan siya ng ating Panginoon. Katulad din po namin, nung kami po ay naka-experience ng mga higante, giant, Goliath sa buhay, andyan po agad palagian ang tulong ng ating Panginoon. Sinamahan kami ni Lord, pinatnubayan kami ni Lord, nakalabas agad si Divine, gumaling agad si Divine, tapos po, nag-provide agad si Lord. Ayun yung pag-ibig ng Diyos sa atin bilang isang naglilingkod Talagang hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi ayun ang kanyang salita sa Luke 1 verse 37 walang imposible sa ating Panginoon. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Gano'n lang nga po ang nangyari. Si Divine po, nakalabas. After po namin makalabas, ito naman po si Daya naman po. Kailangan i-confine. Na-confine po si Dayan sa naman po, sa RITM. Akala ko po, ang RITM is para lang sa nakagat ng aso. Ganon, na ng Animal pusa, bites. mga animal bites, ganon. Hindi po pala, marami po siya.
natuwa po ako kay Lord, nagamit din po si Sister Tessa, si Paul Bida. Thank you, Lord. Sa Sister Tessa, glory to God. Nagamit si Sister Tessa, dinakumpain si Dayan. Ako po ay, si Brother Dodi na sa prayer meeting, parang hindi sumasang-ayon sa akin pating panahon. Yung nakumpain si Dayan, wala akong kasama doon. Si Dayan lang ang kasama ko. Tapos napakababa ng platelet ni Dayan. Kailangan siyang salina ng ganon. Tapos ako, lagi kong pinagpipray. Binubulungan ko si Dayan na, Dayan, pray tayo. Tapos awit tayo kay Lord. Lahat, ang ginagawa ko, awit, pray. Tapos yung time na yon, dumating nga si Minister Dodi doon sa hospital. Galing siya ng prayer meeting, gabing-gabi na. Sabi ko nga, hindi, maging yung panahon, hindi sumasang-ayon sa akin kasi may bagyo. Tapos pagdating doon sa hospital, medyo madilim yung area. Tapos walang taong makapunta sa akin that time. Pero natuwa ako kay Lord. Nung dumating si Minister Dodi, yung, naalala nyo, ano lang, yung tawa-tawa. Bibihira ang tawa-tawa. Yung sa herb. totoo lang. Yung herb. Yun. Bihira po yun. Nagulat po ako dito. Di ba, simento, sa gilid, may ilang tumutubo. Tapos yun po, naano ko po yun, yung nilaga. Tapos, thank you Lord, nakatulong po siya. Ginamit po ng Diyos na makatulong na naibsan po o nawala naman yung baga lumakas agad si Dayan at tumaas po yung platelet. Naging paraan para kami ay makauwi. At si Jordan naman yung sunod naman uli. Pero natutuwa ako kay Lord, sa kabila ng 3 silang sunod-sunod, ano po, hindi po talaga kami pinabayaan ni Lord. Kasi kasama po natin ang ating Amen. Panginoon. Amen. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Talagang yung word na kasama ko si Lord, ang daming beses na inulit. Kagaya nung paglaban ni David kay Yes. Goliath. No? Amen. Hindi siya alone. Pero dahil dyan, Sister Venus, ready ka na ba? Ikanta mo na yan. Amen. Thank you, Lord. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito sa ikabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa ating kahinaan, siya ang kalakasan, ang dahilan ng lahat ng ito. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto la ang buhay ko, si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Thank you, Lord. Amen. Hindi ako matatakot, di ba? Kasi kasama natin si Lord. Oh, Amen. period. Ayan. Kayo naman po, Minister Dodi, yung ano po, higante na napagdaanan nyo, major challenge in life, and paano po kayo nag-rely sa inyong pananampalataya to overcome it? Okay, thank you Lord. Unang-una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa muli na pagkakataon makapagbahagi at ano man yung ating mga nagiging kalagayan sa buhay, yung mga hinaharap na yan na mga higante ay kayang-kaya dahil kasama nga natin si Lord. So, pag sinabi nating giants, yan nga yung mga hardships, trials, testing, meron pa yung negative situations. So, mga bagay na yan ay
nagaganap sa buhay natin, ayaw man natin o siyempre hindi natin gusto, bila na lang dumarating sa buhay natin yan. So kaya kailangan lang maging maging matatag sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Sundan ko na lang din yung sinishare ni Sister Venus. Parang copy-paste lang. Kasi lahat naman ng na-experience yan, na-experience ko rin eh. Actually, doon nga ako Iisa lang, curious eh. di ba? Iisa lang naman yung experience namin. Siguro kung nahiwala yung experience namin, nung ipinanganak si Dave na nasa labas ako, siya nasa loob, kaya magkahiwalay kami. Iba yung experience ko eh, dahil since pa lang Monday, nandun na kami. Pero una, tumawag kasi siya na umiiyak. Siyempre, nakakagulat. Sabi ko, mauna ka na doon at susundan kita dahil may morning devotion eh. Nung tumawag, umiiyak. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Kasi sabi daw ng nag-examine, yung si Dave ay nakabaliktad. So, siyempre, Suhi po suhi. Sabi nung una, di ba? Sabing ganon, suhi daw. So, siyempre, medyo natakot ng bahagya. Kaya napaiyak siya dahil pahirap maging normal yung ganon. So, kaya sabi ko sa kanya, hindi bali, pupunta na ako dyan. Huwag ka nang umiyak at ako'y naandyan na, parating na. Nung pagdating ko doon, kabaliktaran naman yung nangyari kasi nakausap ko yung nag-examine sa kanya, kinumusta ko. Kumusta po? Okay naman. Sabi ko, parang iba yata yung kwento ni Sister Venus. Okay naman po. Tapos sabi sa akin, malapit na po siyang mga anak, dalhin niyo na po siya sa sa delivery room. Parang takang-taka ako. Sabi ko, ibang-iba naman yung sinabi ni Sister Venus kanina. Kakaiba po yung na Yung tinanong ko ba, akala ko ba sabi niya sa akin, kasi yun ang sabi niya kanina. O di, siyempre, nakakatuwa naman na okay naman din pala. So, yun lang ang mahirap. Nung pagpasok namin doon sa hospital, hindi agad kami inadmit. Sabi kasi walang OB. Sabi niya ganon. Kung gusto niyo po, mag-antay po kayo hanggang 2:00. Maaga pa yun. Sabi ko, mukhang matagal pa yun Sabi sa akin, kayo rin po, kung gusto niyong umalis dito, pumunta kayo sa iba, pwede rin. Sabi, manganganak na. Sabi ko, na pagdesisyonan namin na huwag na lang umalis, dito na lang. Kasi kung manganganak na, hindi na kami abutin sa labas. Baka sabihin, anak sa labas yung papanganak niya. Di sabi ko, dito na lang po kami. Yun na nga, pinaakyat siya sa parang puro interview pa Sabi ko, manganganak na. Ang dami pang tinatanong. Sabi ko, pwede bang aakyat na lang muna, saka na lang ibibigay yung mga information. Napakiusapan naman at yun nga, pag aakyat niyang ganun, Webis ko na siya nakita. Oo, kaya Ilang days medyo... po? Ilang days? 3 days bago niya 4 nakita? days. 4 days? Oo, Monday hanggang Thursday na. Kaya medyo medyo nakakakaba kasi hindi mo alam May yung- anxiety, no? Oo, hindi mo alam ano ba nangyayari doon. May time nga na parang gusto ko nang pumasok sa loob, pero bawal. So sabi sa akin ganon, mag-antay lang po kayo at okay naman po. Kasi bawat lumalabas, tinitingnan ko, sino ba pwedeng tanungin dito? May tinanong nga ako, sabi ko, kumusta po yung misis ko doon? Nasa isip ko, mag-isa lang siya, yung pala ang dami sa loob. Sabi sa akin, sino ba yung misis mo ron? O nga pala, So, dinescribe ko naman siya at sabi, okay naman po sila doon. So, hoping na, manganganak na. So, hintay-hintay lang ako hanggang inabot ako ng gabi ng Lunes. Sabi ko, ba't wala pa? Sabi, manganganak na. Sige, di bali hanggang madaling araw. Kaya, yun yung panahon na grabe yung ano bang gagawin ko? Hindi na nga ako makakain ng maayos. Hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi rin ako naligo. Oo, yung araw na yun. Kasi wala akong matawagan na para bang tulungan niyo ako rito, palitan niyo ako. Kasi sabi na nga, kung bigla kang kailanganin, kailangan ako yung kausap. Lalo na kung inabot na ng madaling araw, sabi ko, baka madaling araw naman to. Lumiwanag na, wala pa rin. Tuesday na yun.
O ganun din yung senaryo hanggang sa umabot nga ng Thursday. Pero siyempre, yung kaba at saka kung ano man yung mga nasa isip ko, sabi ko, buhay pa kaya yung mga tao doon? Kasi siyempre ganun, di ba? Oh, may anxiety ko. Oo, Ano-ano merong na yung may isip mo may eh. tumatakbo sa isip ko na kung ano man. Tapos, pero nakita ko naman may purpose pala si Lord. Kasi yung during that time na naandun ako, ang dami kong nakikakwentuhan. Tsaka ang daming mga nag-aantay kasi yung yung janitress, nung nakita ko ng Webes, sabi sa, Sir, andito ka pa rin? Sabi sa akin ganun. So parang naging ilang araw pa lang, parang naging ka-close ko na sila, yung mga kamag-anak, yung mga pasyente na nakakausap ko, nasiran din natin ang salita ng Diyos. Kaya thank you Lord sa sitwasyon, yung sinishare nga ni Sister Venus na, alam nyo, ang nakakatuwa doon kasi yung Word of God talaga na andyan sa atin. Ano? Amen. Lalo na yung time na, ang unang nag-message kasi sa akin si Sister Ria eh. Hindi ko na maalala pero yung word niya nagbigay din ng ng encouragement yung ganung sitwasyon. So mahalaga yung yung mga tagapanguna, mga namumuno sa atin na merong ganung mga pag-intindi. Lalo na nung panahon na pagpunta namin dun sa hospital kay Divine nung na-dengue, ang usapin agad, yung per kwarto Oo, sabi, nung una sabi, kailangan na po i-confine. Nung pumunta kami, okay naman Sabi ko, talaga bang dapat i-confine? Sir, opo, kailangan po yan. Iniisip ko, sabi ko, baka naman baka naman pwedeng sa bahay na lang. Okay naman Sabi niya, ang mahirap po kasi dyan, pagka sumobrang baba pa, tapos maghahabol tayo, mas mahirap po yung. Kaya, per kwarto po namin, ganito, binigay yung presyo. So, thank you Lord. Hindi na nagdalawang isip. Sabi ko, sige, si Lord naman magpo-provide. Yung mga ganung biglaan, di ba? Amen. Kaya salamat sa Diyos dahil, yun nga, pati si Dayan, ito talagang si Lord. Kasi nung Sister Tess, thank you Lord sabi niya, Shout out ulit kay oo, Sister sabi Tess. niya, yung anak mo pala na confine, ba't hindi nyo dito agad dinala sa dapat dito sa RITM, sabi niya. Hindi ko masabi sa kanyang, hindi bale, pupunta rin kami dyan Pupunta rin kasi meron pang susunod. Hindi ko masabi. Pero yun nga, talagang napakabuti ni Lord. Lahat, kumbaga, na-provide ni Lord. Wala tayong binayaran doon. Si Lord yung nanguna sa atin. Kaya, alam niyo yung mga ganong situation, talagang wala kang ibang gagawin. Yun nga, kung paano mapagtagumpayan. Una ay mananalangin ka lang talaga. Una, prayer talaga. Yun yung pinaka-the best. And then, mag-focus ka. Tayo sa ating Panginoong Diyos. And then, nagkaroon din siyempre ng self-examination. Di ba? Oo, kailangan mag-focus talaga kay Lord sa mga ganong situation. And then, yung self-examination kasi baka merong something na violate. Yun nga yung sinasabi lagi natin na kailangan magmuni-muni, ano ba yung dapat na ihingi ng tawad sa Panginoon at yung pinakahuli nga kailangan talaga yung repentance. So salamat sa Diyos sa kanyang paggabay, pagpapalakas at pagpuprovide sa lahat ng ating mga ganong pangangailangan. Kasi yung mga sickness na yan, mga giants talaga sa buhay. Yes. So, purihin po ang ating Panginoon. Baka maubos yung oras. Amen. Thank you, Lord, dun sa sharing ni Brother Dodi. Talagang yung mga challenges na yung mga giants natin, sabi nga ni Sister Venus kanina, walang may gusto. Pero dito sa journey natin, essential para mas ma-develop yung faith natin. And kagaya nga nun, yung palang pagkakataon na yun pa yung ginamit ni Lord para mas meron siyang makasharean, Yes. para meron siyang tao na to rely on, to identify those person, tapos para ma-share mo yung na-share din sa'yo. So, sabi nga, Romans 8:28 kanina, na lahat ng yon it will work together for good. Ayan. Thank you, Lord. So yung giant na tinakil nila is more on the sickness, tsaka Yes. health. Kasi
lahat naman talaga, ayaw talaga magkakasakit. Kasi iba talaga yung impact niya sa family. Yung emotional, physical, financial, amig niya talaga lahat eh. So, parang talagang madedrain ka. Pero yun nga, yun dapat yung opportunity. Katulad yung ginawa nila, to build your faith talaga. Yun yung napoproduce ng mga ganong klaseng situation. Sige. Kaya si Brother Dodi ay excited na excited actually siya kumanta. Kanina pa lang po, pagdating namin, gusto niya na po talaga kumanta. Di naman masyado, sister. Ito na po ang chance. Sige. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumahapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahalig, ay may buhay na walang hanggan. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Amen. Tunay naman talaga napakabuti ni Lord sa atin, no? Tsaka Savior naman talaga natin siya eh. Dahil napakabuti ni Lord, batiin natin ang mga nagse-celebrate ng birthday ngayon, December 21. And 22. And 22, batiin na natin. Okay. So, happy birthday, Sister Rose Hugo. Sister Christine Lilo. Oh, taga Baguio. Yes, Sister happy. Melinda Tapay. Sister Tess Borja. Brother Johnny Velasco. Pinabuhatan. Brother Boy Labung. And advance happy birthday po kay Sister Leia Batalier. Yes. Sister Jamie Hapin. Oh, and Sister Jamie is watching. Happy birthday, ang ganda dyan Mars. sa Bohol. Ayan, Sister Annette Kiman. Ayan. Sister Imelda Ibayashi. Ayan. Brother Enzo de los Santos. And Sister Karina Balesteros. Ayan. Happy birthday, Happy mga birthday po. kapatid! Happy
Happy birthday, mga kapatid! Enjoy your day. Enjoy po. Sige, bati muna tayo ng mga nanonood. Sister Angelita Zaraspe. Sister Nida Mahinay. Brother Dante, hello! Ayan, si Sister Fe Pingal. Ayan, sabi ni Sister Fe, no, talagang napakabuti ni Lord. Hindi siya nagpapabaya. Amen. Amen. Ayan, si Sister Jilin din. Hello po, Sister Jilin. Sabi niya, praise God, ang lahat ay napagtatagumpayan through Amen. prayer. Amen. Amen. Sister Rowena De Leon Buera. Ayan. Oh, anak ni Sister Menchi. Oo. Brother Johnny Makawili. Pinagbuhatan. Ayan. Sister Jeline Cortel Legaspi. Oo, yan. Isa rin niyang magandang, may finance na giant recently. Ay, si Sister Sally, hello po. Kamusta po ang Thailand? Sawadika. Sawadika. Ayan. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Sige, ngayon naman, di ba, husband and wife, yung kanina. Tapos ang tinakil nilang giant sa life nila is about sickness and Yes. health, which is very common na na-encounter talaga natin. Ngayon naman, mother and son. Yes. So, unahin na natin yung mother. Oo. Ayan. Sige, Ate Heidi. Ayan, Sister Marivic, ano po naman yung mai-share nyo sa amin na giant or major life challenge na hinarap nyo and paano po kayo nag-rely sa inyong pananampalataya? Ayan, thank you Lord. Good morning uli sa inyong lahat. Nahirapan ako mag-umpisa, no? Purihin ng Diyos. Actually, ang struggle ko, secret kasi yun. Ang struggle ko ay siguro yung death, no? Death tsaka yung health. Health din, pero yung isang pinaka naging struggle ko lately, yung death. Kasi partly sa akin kasi, okay lang sa akin eh. Ako, okay lang yung death. Pero pag sa family, ang hirap pala nun, ang hirap harapin. Kasi nung last October, yung sister ko nga namatay. Before siya namatay, nag-ano muna siya, yung nagkasakit. Of course, nagkasakit muna siya. Tapos, yung nung nagkasakit siya kasi, since wala siyang family na sarili niya, single siya, so kami yung family niya, yung mga sibling. So ang nangyari, yung kasama niya sa bahay, which is yung second brother ko, pangalawa siya sa bunso, siya yung nagtitake care. Pero kung naghihingi na siya ng help, ako na yung second kasi ako yung malapit sa Guadalupe. Ang susunod na kasi Cavite, tapos Laguna. Parang ang hirap, partly sa akin kasi hirap akong magbiyahe, hirap akong sumakay ng jeep kasi nga yung tuhod ko may diferensya. So, pag yung fear mo, no, una, hindi ko naman iniisip yun eh, yung death sa kanya. Ang iniisip ko, yung mahirap na, yung mag-travel nga, mahirap na, okay lang magbantay eh. Pero yung sa akin yung mag-travel, umaabot ako ng 3 hours kasi dito ako dumadaan sa may Taguig. Sa ospital kasi siya ng Makati na confine. So, okay naman nung una. Nung pinuntahan ko siya, nakakausap ko pa siya. Tapos, ang sumunod namin, since na-confine siya, iniisip namin, sinong magbabantay? Kasi pag nagbantay yung brother ko, tsaka yung sister wife niya, nagsasara sila ng tindahan. So, wala silang kabuhayan pag nagsara ng tindahan. So, ang tendency, ako ang help. Kasi ako nga yung susunod. Nung ang nangyari sa kanya, nung iko-confine siya sa ICU, di ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Kasi pag sinabi mong ICU, parang grabe, di ba? Pero na in-explain, hindi naman masyadong grabe. Natuwa ako in a sense na 15 minutes lang ang dalaw sa umaga, 15 minutes sa hapon. Pero mahirap din pala. Kasi kung hindi mo na siya madadalaw, lalo ako, pag malayo, pag 15 minutes, pupunta pa ba ako? So, ang nag-decide kaming magkakapatid na, sige, papadalhan na lang namin ng pamasahe yung brother ko ulit, sila uling mag-asawa, isa sa umaga, 15 minutes. Sa hapon, yung sister-in-law ko, 15 minutes. Kasi parang, sa akin kasi inisip ko, ang hirap, nakita naman yun ng mga kapatid ko. Hindi naman pwedeng lagi ako nakagrab kasi magagrab ang money mo sa Grab, di ba? So, ang nangyari ngayon, pero doon naman ako nalungkot kasi hindi ko akalain na kukunin siya ni Lord.
Tapos yung last nga na, kasi naka 14 days siya sa hospital, ang nangyari, di ganun nga yung sistema namin, nung magpo 14 days siya. Sabi ng brother ko, kasi siya yung nag-ano sa amin update, sabi niya, dalawin niyo sa ate, baka hindi niyo naabutan. So, yun yung kaba, yung sa death. Pag sinabing di abutan, di patay na, di ba? So, nagpa-practice kami. Sabi ko sa mga kasama ko, hindi ko na kayang mag-practice. Sabi ko, alis na ako kasi, yun nga, sinabi ko na sa kanila, na yung sister ko, baka daw hindi namin abutan. Yun nga yung sad story talaga. Hindi ko talaga naabutan. Yun yung mistake ko, in a sense na, ang hirap pala nung ganun kasi ilang beses nang nangyari na sa akin namamatay yung mahal mo sa buhay. Yung first nga, yung pamangking ko, nandun ako. Nakita ko yung alam mo yung nawawala ng espiritu, yung nag-change yung color. Tapos yung sa nanay ko, ako din, nasa ICU. Tapos, eto nga yung sa ate ko, ako na naman, sabi ko, Lord, parang kami nun ni Brother Iko, kami yung nandun. Parang naulit yung story namin kay Pastor Tony kasi ako din yung kay Pastor Tony. Siyempre, ako naman yung wife. So, sabi ko before, okay na akong mamatay. Sabi ko nung namatay si Pastor Tony. Pero na-realize ko, no, yung sa mga anak ko, hindi pa pala. Meron pa akong gagampanan. Tapos ito nga yung nangyari ko. Sabi ko, Lord, ang hirap pala kasi bagamat may pananampalataya yung ate ko, yung mga kapatid ko, bagamat napag-pray namin, hindi lang naman ako nagpe-pray sa kanya. Pero ang hirap pala yung bata pa kasi siya, kabi-birthday niya lang na October 3, namatay siya October 4. Parang ang hirap sa amin, usapan namin, pupunta kami, since nasa ICU siya, hindi pwede. So nag-greet kami sa cellphone. Pinanood pa niya, pero yung last 2 na video, na maiigsi lang na greeting sa kanya, hindi na daw niya napanood. Yun na yung malapit na nga siya. Tapos sabi ko, Lord, ang hirap pala yung struggle ko, na parang naulit yung istorya nung kay Pastor Tony. So hirap na hirap ako noon na tanggapin yun. Tapos hanggang sa malibing siya, hanggang kagabi na nag-share ako sa anak ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, ang hirap pala noon, yun yung, bagamat alam mo yung tutunguhan mo, pero pag mahal mo na sa buhay, pero ang hirap pa rin. Di ba, nung binasa ko nga yung kay David, alam ko yung kwento ni David, ilang beses ko na siyang tinuro. Pero, isa lang ang natuwa ko kasi sabi niya sa 1 Samuel 17, 47b, sabi niya doon, kayawi ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Amen. So lahat ng sitwasyon natin, si Lord yung may laban. Hindi natin to laban to ni Lord. Amen. 'Di ba? Alam naman natin yung kahahantungan. Kaya nga, yun yung sabi, ano ba yung giant mo? Sabi ko, kasi hanggang last minute, parang ang hirap nung pakiramdam. Kasi yung hinatid namin siya sa morgue, nung bumalik kami ni Iko dahil maliit yung nabiling damit, bumalik uli kami sa morgue na face to face, nakikita ko siya. Tapos sabi ko, ang hirap pala na hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala hanggang sa ihinatid namin siya sa last na hantungan. Pero kasi yun yung fear ko. May fear pala ako in a sense na dahil after nga ni Pastor Tony, namatay naman after ilang months, namatay yung brother ko na sumunod sa akin. Tapos, yun nga, yung sumunod, sabi ko parang ang bilis, every 2 years? Mamamatay na pala kami, sunod-sunod. Pero hindi kasi yun. Yun yung nakatakda, di ba? Kaya lang, ang pinaka-thankful ako, alam nyo, kasi, may word of God tayo. Amen. Yun yung kasi, ang hirap isipin, pero ang daling tanggapin. Kasi yun yung kaibahan sa ating mga nananampalataya sa Lord. Yun yung magaang sa loob. Of course, tao pa naman tayo, may nararamdaman tayo. Pero yun nga yun, pinapagaang ni Lord. Mahirap pero pinapagaang. Lahat ng bagay, mahirap pero napakagaan sa pakiramdam kasi nandyan ang Panginoon. Sabi niya nga sa Psalm 56 verse 3, kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa Diyos. So, pag may fear, kasi kahit everyday yung mga anak ko pag umuwi sila ng gabi,
Si Brother Iko, panggabi siya, umuwi siya 11, 12, walang sasakyan. Yung fear laging napasok, pero salamat sa Panginoon kasi dapat pag natatakot, di ba, ibigay natin kay Lord. Di ba? Bagamat alam nating nandyan si Lord, minsan may fear pa rin, lalo ako siguro dahil yun ngayon ang mga nangyayari sa sitwasyon. Pero salamat sa Panginoon kasi yung giant, wala yan, basta kay Lord. Sabi mo, 9 feet. Hindi yan, wala yan, kasi nandyan si Lord. Lagi lamang tayong magtiwala sa Panginoon. At ang lahat ay mapapagaan niya. Wala yung giant, laging mas malaki ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Thank you, Lord. Yung tama yung sabi ni Sister Marivic, we will have different sizes ng giants. Pwedeng yung giant ko, hindi yung giant sa'yo. Pwedeng ganun eh. Pero we just have to remember na God is bigger. Pero ang importante talaga doon, gaano kalaki yung faith mo na God is bigger? Eh kung oo nga, God is bigger, pero yung faith mo maliit, then paano magmamanifest yung God is bigger? Paano kikilos, 'di ba, kung maliit yung faith? Pero alam mo si Sister Marivic, 'di ba sabi niya, bakit laging siya alam mo kasi she's one of the strongest women I know. Napakatapang tingnan mo, dito nga lang yung luha eh. Siguro pag iba yung nag-share dyan, eto hindi pumatak eh, dito lang very controlled. Yeah. Pero yung iba yan, baka hindi pa nakapag-umpisa ng sharing. Nanginginig na. Si Ate Heidi nga tinitignan ko, si mababa ang luha. Sabi ko parang mauna pa si Ate Heidi. Si Sister andito lang talaga. Trinane niya na dito. Di ba? Very strong, very empowered. Pero kasi, sure siya sa sinaserve niya na God eh. Ganun ka-strong din yung faith niya. Kaya, eto yung kanyang awit ay bagay na bagay sa kanya. Ayan. Patuloy pa rin. Dito yata ako walang lakas. Pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Heso Kristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Amen. Comment din ako doon kay Sister Marivic, no? Yung ang nakita ko na giant niya, isa is yung emotional trauma kasi paulit-ulit niya. Yes. So, and madaming hindi nakaka-recover doon, Oo. 'di ba? Pero si Sister Marivic, she was able to overcome. Oo. Yun nga eh, kapag ka yung mga ganong pangyayari, mas madali siyang mawala kapag nai-share mo. So, kaya lang kasi minsan maraming mga tao hindi na-identify na yun pala yung problema. Tapos Correct. saktong-sakto yung kanta, patuloy pa Pa rin, rin. di ba? Oo. So kahit na napakaraming pagkakataon, parang kagaya kay David, pinagtagumpay siya ni Lord sa lion, Lion, pinagtagumpay correct. is. Tapos ito ulit, alam niya, hindi siya nag-iisa. Alam niya, yung Confident victory. siya eh. Yan. Yes. Oo. Which is, thank you Lord na kasi tayo, yung support system natin, very strong din. Amen. Alam mo yun na, alam mo may nagpa-pray sa'yo. Kahit na hindi mo sinabing, sister, alam mong may nagpa-pray sa'yo sa mga kapatiran. So, kahit na may mga times naman talaga na vulnerable tayo eh, na siguro Sister Marivic, for sure, may mga moments siya na alone time na talagang babang-baba. Pero because andyan si Lord at saka may mga kapatiran tayo na kay Lord din. Kaya importante talaga yung support system mo is na kay Lord din. Kasi you can never go wrong talaga. Amen. Yan. Oo. Amen. Batiin ko lang ibang dito. Ang aking inaanak, Sister Jolly.
Sister Rosemary Iwata, hello po. Brother Dar from Makati, Sister Shar, and Sister Nene Awang, hello po. Yan, hello po. Ayan. So, ang tinakil na natin na giant, sickness, health, tapos death. Talagang mga giants, no? Oo. So, curious ako sa natin, sa bunso Youngest. natin, Oo. oo, sa ating pool of guests, ano kaya yung giant na na-encounter niya? Good morning po ulit po sa inyong lahat. Sa akin po, ang giant ko po kasi yung question po. Paano sagutin? Kasi nagtatanong po ako kay mama kahapon. Sabi ko, mama, ano bang pwede kong i-share? Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, yung giant mo yung question nga. Kasi ayoko daw mag-share ng experiences ko. Kasi, ayoko nga kasi talaga eh. So, pero susundan ko na lang din po yung kay mama. Parang si Brother Dudes po. Parang copy-paste na rin. Technique, no? May technique pala. Yung na-experience ko po giant is yung nangyari po kay Pastor Tony po talaga. So, kasi po, 25 po yun eh. So, parang yung experience po nung time na yun, parang every year po nabalik po siya tuwing Christmas. So, 25 po ng gabi, ng gabi po siya dinala sa hospital sa emergency room po. Tapos yun po. Ako po kasi nagbantay nung gabi until morning po. Kasi yun nga po yung faith ni David, like nung italonin niya si Goliath. So nandun po yung pananampalataya niya kay Lord. Like nung time na nagbabantay ako kay Papa. Although hindi siya nagre-response, pero nagre-response siya kasi time na nasa emergency room siya, nagngingit-ngit siya ng ngipin. Nagkaganon. Sabi ko kay Papa, parang wag mo kasi nagdudugo yung bibig niya. Tapos tumitigil naman siya. Tapos yun, tuloy-tuloy lang ako nag-worship doon. Kumakanta ako sa harap niya. Kumakanta lang ako, tuloy-tuloy yun. Hanggang malipat siya sa parang recovery room yata po yun. So, yun po yung, tapos until na tinawagan ko na si mama nung time na yun na parang need siya ng doktor. Kasi parang bunso po kasi ako noon, parang hindi po yata pwede. Tsaka isa lang po yung pwedeng magbantay kasi pandemic nung time po nun. So, sobrang hirap po nun. Tapos sila mama, nagpapahinga rin po dito. Then, nung dumating po sila, nag-switch lang po kami ni mama. Then, kami ni kuya is nasa parking lang po. Hindi ako makatulog din nung time na yun. Kasi, ewan ko po, sobrang sa takot ko po yata din po nung time na po yun. Ang ginawa lang po namin ni kuya is nung time na yun, yun lang din po, tuloy-tuloy lang po ng sa pag-awit kay Lord po. Kasi yun yung pinagkukuha na namin ng lakas nung time na po yun. Kasi wala naman po talaga kami magagawa kundi ibigay kay Lord yung nangyayari. So, until na tumawag na nga po si mama na, wala na po si Pastor Tony. Yun, takbo po kami ni Kuya sa Until na hinarang kami ng guard, pero wala na po kami pakialam, sorry sa guard. Kasi, parang nagyabang na po kasi kami sa guard kasi, yun nga po, bawal, isa lang po yung pwede sa room eh. So, parang binaliwala na lang namin. So, yun nga po. Yun yung pinaka-struggle ko po talaga ng time na yun. Lalo na yung ako. Kasi si Kuya parang nonchalant no? Parang hindi siya nagpapakita ng weakness niya. Yes po. Pero ramdam po namin eh. Tapos nung until na kinuha na siya ng morgue po dun sa hospital, parang naiwan na lang po kami nila mama. Tapos sila Sister Cecil Kaabay po nandun po, sa Tita Tata. Sabi ko kay mama, bago kami sumunod sa baba, sabi ko, mama, pray muna tayo. Kasi parang, po, hey po. Naiiyak na ako Hindi, eh. wala. Naku, alam mo, uunahan pa kayo ni Ate Heidi. Sabi ko sa inyo, Wala. first honor Ako yan si yata Ate ang Heidi sa angel. ganyan. Yun nga po, yung time na yung nasa hospital kami, parang bababa na daw kami, naya na kami nila Tita Tata, saka Tita Cecil. Pero sabi ko kay mama, parang, hindi ko kaya. Parang, hindi ko alam next na gagawin ko. So yun, si mama kasi naiyak eh. Gusto mo ba palabasin ko mo? Pinipigilan ko. Ayun nga po. Kasi sabi ko talaga, mama, pray muna tayo. Lagi akong ganun kay mama, pray tayo. Kahit hindi ko nilalabas yung nararamdaman ko. Yes po, parang ganun po. Yung hanggang parang months lately na po, yun nga po, nalibing na po si Papa, parang months na po nakalipas. Po yun, di pa po kami nakalipat ng kwarto po. Dahil parang college pa po ako nito. Then, every night po, nagigising po ako, parang 2 a.m., 3 a.m. Nagigising po ako. Parang inaatake po ako ng anxiety.
Then, tatakbo po kay mama. Mama. Sasabihin, syempre si mama magpapanik. Tapos yun na, sasabihin ko sa kanya na parang iniisip ko nga si papa. Yung dalawa po kami papanik. Naka-double deck po kasi kami that time ni kuya. Ako yung nasa taas. Parang tumatalon ako sa double deck. Kasi parang hindi ko na kayang i-handle. Sabi, mama, pag-pray mo lang ako. Parang, yun, nagpapakalm sa akin yun. Parang kay, kasi kay David, like, yung faith niya is yung refuge niya, then yung comfort. Amen. Doon niya po nakukuha kay God. Ganon din po yung ginawa ni Lord sa akin po nung time na yun. So, yun po. Thank you, Lord, din po sa mga worker po dito na parang nagbibigay ng word of wisdom po sa amin para lumakas po yung loob namin. Yun. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Actually, it's very difficult for Iko kasi parang baby pa siya eh. Alam mo yun, parang at a very young age for him to tackle such giant, parang hindi nila alam para ina-navigate yung ganong klase ng scenario and how to regulate those type of emotions. Kaya nagmamanifest siya through yung anxiety niya, yung ano. Pero I praise and thank the Lord na kasi pag tinignan mo talaga sila, di ba, parang they're very strong and they're okay, no? And yun nga, again, kasi yun nga, they're very well supported. And lagi sila talagang nagre-revert kay Lord, di ba, mag-pray tayo. Kasi parang iba pag nandun kang moment na yun, parang hindi mo na may isip, parang it's purely emotion. Pero dahil rooted in Christ, una lagi nilang naiisip, si Lord muna. Si Lord kakausapin ko, si Lord ang hihingi ako ng ano. So si Lord talaga yung naisip nila. Kaya pala itong napili mong kanta. Ayan. So kakantahan mo na kami bago ka pa man umiyak. Oh, Yahweh, you are my strength. Oh, Yahweh, you are my life. Yahweh, you are my strength. Yahweh, sabay niyo lang po. You are my life. I give you praise. I give you glory. Now and forever. My Lord, oh Yahweh, you are my strength, you are my life. I give you praise, I give you glory, now and forever. My Lord, oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Alam mo kasi, very fresh pa eh. So, it's very, talaga, it takes a lot of courage for someone to be able to share their experience, especially about death, di ba? Mai-add ko lang ate. Kasi nung time na, yung episode naman, ang guest ko si Jed, yun din kasi yung na-share niya. And tinatago niya yun na he went through depression dahil nga doon sa nangyari kay Pastor Tony. And then, mayroon siyang instances na parang habang nag-work siya, habang nasa kung saang lugar siya, parang nakikita niya yung si Pastor. And then, gusto ko lang kasing i-share na napakalaki nung role ni Sister Marivic. Doon sa kay As a Jed. support system. Yes, Yes. oo, na talagang siya yung tinatakbuhan nila. So thank you Lord. Kaya kay Sister Marivic, may purpose talaga si Lord. Yes, Kailangan ka pa ng mga baby boys mo. Correct. Oo. Amen. So yung mga narinig natin na testimony about their giants, talagang literal na giants, no? Kasi they're not very easy to tackle and to overcome. Pero with the help of God, they were able to do it. So,
I'm just gonna go over yung key lessons natin for building faith. Kasi nga again, these giants, hindi mo to ma-overcome ng faith na develop overnight. No, hindi talaga. Kasi parang si David, parang ibig sabihin ang nilalabanan mo lang nun is mas mababang height sa'yo. Pero pag 9 feet tall na yung giant na kaharap mo, maraming faith ang kailangan mo. And how do you build that faith? So, number one, kanina pa natin paulit-ulit na narinig, trust in God. Kasi si David, he trusted God completely, knowing that the same God na tumulong sa kanya sa mga past trials niya would also help him dun sa current situation. Number two is meekness. David showed humility by acknowledging na yung victory belong to God and hindi sa kanya. Minsan kasi we fall prey na na nagkakamali tayo na na-overcome ko yan eh. Galing ko kasi, ganon. So, pero ang kagandahan dahil nandito na tayo sa ganitong gawain, alam natin na kay Lord talaga yon at hindi sa atin. Number three is submission. I think this one, hindi ganun siya kadali sa lahat ng tao. Kasi pride eh. Tsaka minsan talaga, hindi lang pride, but unconsciously, hindi mo siya nare-realize. So, by submitting to God's will and plan, si David aligned his action with God's purpose. Very important kasi yun, na-align kayo ni Lord. Hindi pwedeng nasa ibang nasa ibang daan, nandito yung purpose ni Lord. Kailangan align ka sa will ni Lord. Number four is belief in His promises. So David believed in God's promises of protection and deliverance. So remember, kasi God's promises are sure and steadfast. Never naman nag-fail si Lord sa atin, no? Sa mga testimonies lang na narinig natin ngayon sure si Lord at steadfast siya. Number five is service to God. So David's actions were aimed at honoring God. Yun yung importante. Alam niya na this is for the Lord. So our actions and service should reflect our devotion and commitment to God. Sabi nga nung kanta natin, di ba, in whatever you do, in words or in deed, do it all for the name of the Lord, hindi for our glory. Although kasi mabilis tayo, as humans, mabilis tayo makiliti na we do it for our own, good feeling, kinikilig ka kasi, pag medyo nakakanta ka ng maganda, nakapag-alay ka ng ganitong love offering, or may nagawa ka mabuti, parang, and kasi it feels good. Pero, trick kasi yun talaga ng kaaway di ba? Kasi nga, di ba, lagi naman natin, matagal na natin natutunan na yung goodwill na ginagawa natin, it's only the result of our relationship kay Lord. Kaya natin nagagawa yun. Number 6 is hearing the word. So, alam naman nating lahat, faith comes from hearing and hearing and hearing God's word. So, hindi pwedeng, this sister, nagka-faith na ako 10 years ago, nung nag-LSS ako. Hindi. Kasi yung faith mo 10 years ago, hindi ka masusustain yan. I'm sure in ilang days. Kaya kailangan tuloy-tuloy kasi nagde-deplete yan nagde-decrease yan. Kasi sa dami ng pinagdadaanan natin every day, nababawasan talaga. Ang cellphone nga, di ba, nalulobat. Tayo nalulobat. So, yung faith din natin. Kaya kailangan, nire-recharge talaga siya. So, like David, let God's truth share your perspective and give you courage. So, lastly, yung remembrance. So, David remembered God's faithfulness. Sure siya natandaan niya yung mga ginawa sa kanya ni Lord in the past. Reflecting on God's past work in your life builds confidence for the future. Yun ang importante doon, ina-acknowledge mo na galing kay Lord yun Ang mahirap kasi doon is nakalimutan mo. So kaya kailangan talaga pinagsusumikapan niyo. Lagi sinasabi ni Ninang Ri. So thank you Lord. But before we end, meron kaming final. Yes. Ayun. So kasi nga po yung modern day-to-day, Yes. actually, yung nabanggit mo kanina na meekness, na kailangan mong i-recognize kasi talaga yung giant mo, yung pride. Minsan hindi mo alam there's something wrong. So, kayo po ba? Ano po ba yung, kumbaga yung practical application? Ano yung mai-advise nyo na how would people recognize na ito pala yung giant na kailangan nilang i-deal, and how would you encourage them na i-build pa yung faith and to trust God dun sa situation? Ayan. Thank you, Lord. Sa akin po, mga kapatid, yung masasabi ko lang po, kung meron man tayong mga battles, trials and testing, mga challenges, giant sa buhay na nararanasan, sabi nga po kanina, manatili lamang po tayong magtiwala
sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Buong buhay po tayo, completely ang pagtitiwala ay sa ating Panginoon lamang. At sa kanyang salita, sa Judges 1 verse 6 at saka Joshua 1 verse 9, sabi po doon, be strong, be brave. Be brave, sabi po. And good courage, do not be discouraged. Do not be dismayed. Because si Lord ay nasa atin. Saan man tayo nandun, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. At magiging tagumpay tayo dahil kasama natin si Lord. Hindi natin kayang maging matagumpay kung wala tayo sa ating Panginoon. Unang-una po sa lahat, pagpapasalamat natin kay Lord ang lahat ng bagay. Inaalaw niya para sa ikabubuti nating lahat. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sister Marivic? Sa akin kasi, no, thank you Lord, no, yung patuloy talaga, yung patuloy na pagdalo, patuloy na pagbabasa ng Biblia. Kasi minsan ako kasi hindi naman ako masaulo sa Bible. Pero since binabasa mo to, patuloy kang nakikinig ng salita ng Diyos, nandoon na yun sa puso mo. Kaya kahit anong struggle, kahit anong giant, meron kang huhugutin sa loob mo na alam mong nandyan ang Panginoon. Nakabunga ako ng trust, yung acronym. Sabi dito, no, tell the Lord, sabihin mo sa Diyos, letter T. Tell the Lord. Minsan kasi, alam na niya yun. Hindi, sabihin mo sa Kanya. Tapos, yung our way to His response. Ano ba yung sinasabi sa'yo ni Lord? Baka kasi ikaw lang ang may gusto niyan eh. Yung gusto mong response ang gusto mong marinig. So, pakinggan mo ang Diyos. Tapos, understand your situation. Unawain mo ano ba yung nangyayari. Gaya yun sa sister ko, maring hindi na pwede siyang tumagal kasi ngayon sakit niya, maghihirap lang siya, wala siyang pamilya, walang mag-aalaga ng personal. So, understand your situation. Yung S, so you must have a sincere heart. Kailangan maano mo yung sincerity mo sa sitwasyon mo para yung maging sincere ka, 'di ba? Yung tiwala mo sa Panginoon. At yung letter T, anumang sitwasyon, maging thankful tayo kasi lagi namang may magandang mangyayari, may magandang resulta. Laging may maganda. Kaya maging thankful tayo sa lahat-lahat. Amen. 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 Brother Dodi? Yeah, okay lang. Actually, yung mga giants in our lives, sabi nga dumarating sa ating buhay in a different form, but they have something in common. Yun yung sinasabing they try to rob us of our peace and joy. So, kailangan lang talaga paigtingin yung ating pananampalataya. At kung tayo nananampalataya, ikaw ay magtitiwala. Di ba? Yung Amen. faith at saka trust, di ba? Yung nananampalataya at saka nagtitiwala. Para sa ganon, meron tayong courage na labanan, harapin ang mga pagsubok sa buhay. At siyempre, doon tayo makakasunod sa kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. And finally, makapagpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. And ang ating bunso? Sa akin po bilang youth po, sa mga nakasama ko po lalo na po sa mga hindi po katulad nating like Christian po, lalo na po marami po akong kaibigan parang nasa word place po. So pag yun po sinasabi ko po is mag-pray lang po kasi ganoon nga po yung ginagawa ko lagi pag may lalo na po ngayon parang yung nga po yung mga kabataan is anxiety, depression. So sabi ko lang po is mag-pray lang kay Lord kasi depende rin po kasi kung sino yung nagsasabi sa kanila eh. Kailangan din po kasi makita nila sa'yo si Lord, makita nila sa'yo si Lord. Kasi lahat po ng kaibigan ko or lahat po na nakakasaluma, basta po yun, opo. Alam po nila na nag-worship po kay Lord. Amen. Nag-ano po ako sa church po natin dito sa Comfy. Then yung si Papa nga po is pastor. So alam po nila. So may trust po sila sa sinasabi ko na pag sinabi ko, ibigay nyo lang kay Lord or i-pray nyo lang. Then pag may nararamdaman kayo or may giant kayo naharap. Kasi mahirap po yung sabi nga po ni Ate Sister Angel po na
alam nga po natin na malaki, mas malaki sa Giant si Lord. Pero depende nga kung paano nyo i-manifest kung gaano kalaki si Lord. It's about the relationship with God po kasi talaga. Amen. So, yun po yung sa akin. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Youth na youth natin yung thank you, Oo. Lord. Ano ko lang kay Brother Dodi, totoo yun, lalo na ngayong magki-Christmas, mga kapatid, don't let your giant, yun nga sabi ni Brother Dodi, rob your peace and joy. Kasi lalo na si Lord, si Jesus ang may birthday. Wag mong gawing it's all about you, 'di ba? It's about Jesus and our Lord. So, wag mong hayaan kasi ganyan talaga yung trick ng kaaway no. Gustong-gusto niya yan pag nag-alone moment ka, nag-emote ka diyan, 'di ba? Don't let it get into you kasi pag binilang mo kahit na gaano kalaki ang giant mo, pag binilang mo lahat ng blessings ni Lord sa'yo, I'm sure napakaliit nun, 'di ba? Kasi the Lord has given us so much. Kaya mga kapatid yon. Merry Christmas, pero mag-close muna tayo in prayer, Ate Heidi. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa mga naging discussion, sa mga naging sharings, Lord God. Tunay po, Panginoon, na buhay ka po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nakaraan naming victories. And thank you, Lord, for the present and for the future, Lord God. Alam po namin, hindi kami nag-iisa. Lord, ganun din po, tinataas namin yung mga nakarinig at makakarinig pa, Lord God, na ma-experience din po yung ganong relationship sa inyo, Panginoon. Lord, hangad namin na mahigitan pa kung ano man yung relationship na meron kami, mag-grow pa lalo, Panginoon. And magamit din po kami, Panginoon, yung aming mga testimony para po mahikayat yung iba na lumapit din po sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas namin ang lahat ng merong hinaharap na giant ngayon, Lord God. Pagkalooban niyo po sila ng lakas ng loob, pagkalooban niyo po sila ng provision, pagkalooban niyo po sila ng pagmamahal, Lord God, kung ano man po ang mga giant na yon, Panginoon, makita nila na napakaliit lang pala ng higanting yon dahil mas malaki ka, Panginoon, sa kahit anuman, Lord God. Panginoon, alam namin na hindi kami nag-iisa sa battle. We just have to be in the battleground, but the victory is already ours because of you. Thank you, Lord, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, and muli, Panginoon, we love you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Merry Christmas, mga kapatid. Sabayan niyo po kami. Pasko na naman. Pasko na naman. Ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao, nakangiti sa'yo ang bawat makasalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Thank you, Lord, mga kapatid. Merry Christmas! See you next week. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.